Men, magandang gabi po sa inyo. At tayo mag-umpisa na sa Lord's Day. At tayo po ay tumayo. Amen. Buksan po natin ating mga Biblia sa Genesis chapter 2. Verse 15 to 25. Amen. Sabay-sabay po nating basahin. Genesis chapter 2 verse 15 to 25. Kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden upang ito ay kanyang bungkalin at ingatan. At inutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, "Malaya ka makakain mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan. Subalit mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain. Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyon ay tiyak na mamamatay ka." At sinabi ng Panginoong Diyos, "Hindi mabuti na ang lalaki ay nag-iisa. Siya'y gagawa ko ng isang katuwang na nababagay sa kanya." Kaya't mula sa lupa ay nilalang ng Panginoong Diyos ang lahat ng hayop sa parang at ang lahat ng ibon sa himpapawid. At dinala sa lalaki upang malaman kung anong itatawag niya sa mga iyon. At anuman ang itawag ng lalaki sa bawat buhay na nilalang ay siyang pangalan nito. At pinangalanan ng lalaki ang lahat ng hayop at ang mga ibon sa himpapawid at ang bawat hayop sa parang. Subalit para sa lalaki ay walang nakitang katuwang na nagbabagay para sa kanya. Nilalang ang babae mula sa lalaki. Kaya't pinatulog ng mahimbing ng Panginoong Diyos ang lalaki at habang siya'y natutulog, kinuha niya ang isa sa kanyang mga tadyang at pinaghilom ang laman sa lugar na iyon. At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae. At tinala siya sa lalaki. At sinabi ng lalaki, "Sa wakas, ito'y buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. Siya'y tatawaging babae, sapagkat sa lalaki siya'y kinuha. Kaya't iniwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at pumisan sa kanyang asawa. At sila'y magiging isang laman. Ang lalaki at ang kanyang asawa ay kapwa-hubad, ngunit sila'y hindi nahihiya." Amen. Salamat po sa salita ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Panginoon o Diyos, salamat po o Diyos sa iyong mga salita na aming binasa, Panginoon, na patuloy o Diyos na ikaw, Panginoon, lamang o Diyos ang aming mapurihan sa araw na ito, Diyos. At tinataas din po namin, Panginoon, ng gawain ito sa hapon o Diyos. Turuan mo kami at tulungan o Diyos na bigyan muli, Panginoon, ng kaalaman. At ito po ay matugunan namin, Panginoon, sa aming spiritual na buhay, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa ihahayag mong ito, O Diyos. At papasalamat kami, Panginoon, na sa mga itinuro mo kanina, O Diyos, ay pinakita mo, O Diyos, na binigyan mo pa kami, Panginoon, ng pananampalataya upang makayanan namin ito at magawa, O Diyos. Sa iyo lamang, O Diyos, Panginoon, ang kabutihang ang karangalan, Panginoon, ang papuri, O Diyos, sa gabing ito, O Diyos. Kami papasalamat, O Diyos, sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. At sa New Testament reading po, tayo po ay buksan ng mga Biblia sa Romans chapter 8, verse 31 to 34. Romans 8, chapter 31, verse 34. Basahin po natin ang pag-ibig ng Diyos. Ano nga ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin?
Siya na hindi pinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit naman hindi ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Sino ang nagsasakdal ng anuman laban sa mga pinili ng Diyos? Ang Diyos ang siyang maaaring gumanap. Sino ang hahatol? Si Kristo Jesus na namatay. Oo, siya muling binuhay mula sa mga patay, na siya ring namamagitan para sa atin. Amen. At ngayon po ay punta na tayo ngayon sa ating awiting himnal. Tama po. Sige po. Yung una po natin kakantahin ngayon ay Across the Lands. You're the Word of God the Father, from before the world began. Every star and every planet has been fashioned by your hand. All creation holds together by the power of your voice. Let the skies declare your glory. Let the land and seas rejoice. You're the author of creation. You're the Lord of every man. And your cry of love rings out across the Yet you left the gates of angels, came to seek and save the lost, and exchanged the joy of heaven for the anguish of the roses. With a prayer you fed the hungry, with a word you stilled the sea. Yet how silently you suffered, that the guilty might go free. You're the author of creation. You're the Lord of every man. And your cry of love rings out across the lands. With a shout he rose victorious, wresting victory from the grave, and ascended into heaven, bidding captives sing Yahweh. Now we stand before the Father, interceding for your own, from each tribe and tongue and nation.
next naman po natin kakantayin is All I Have Is Christ. Po tayong umupo. Hello. Okay? Sige po, naririnig niyo po ba ako? Okay. Praise God po. So, ayun, no, salamat po sa Panginoon at napakagandang awitin at napakagandang mapaalala sa bawat isa na wala po talaga tayong ibang meron, kumbaga, kung gaganunin ko na. Ang lahat ng meron tayo, ang ating Panginoon, no po siya po ang ating buhay. So habang inaawit yun kanina, naihayag doon na
ang atin po talagang pagsunod din sa Kanya ay kakayanan na nagmumula lang din po talaga sa Kanya. So naway punuin po tayo ng pasasalamat sa Panginoon na nakikita natin ngayon na nagagawa natin iyon dahil sa Kanyang habag at awa at pagkilos po sa ating mga buhay. So sa ating pagpapatuloy sa pag-aaral at panginginig ng Kanyang salita, atin pong buksan ang ating mga Biblia sa Ephesians chapter 5 verses 22 hanggang 33. So, ulitin ko po, Ephesians chapter 5 verses 22 hanggang 33. Ephesians chapter 5 verses 22 to 33. So habang hinahanap niyo po, para po sa kaalaman ng bawat isa, ito po ay 2 beses natin babalikan. So next week po, no? Next week babalik tayo sa Ephesians 5:22 to 33. So dalawang beses natin siya titingnan, no? So kung nandiyan na po kayo, tayo po ay tumayo at atin pong basahin ang salita ng ating Panginoon. Ephesians 5:22 hanggang 33. Sabay-sabay po nating basahin. Mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong mga asawa, gaya ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang asawang lalaki ang ulo ng asawang babae, gaya ni Kristo na ulo ng iglesia, na siya ang tagapagligtas ng katawan. Subalit kung paano ang iglesia ay napapasakop kay Kristo, gayon din ang mga asawang babae sa kanilang mga asawa sa lahat ng mga bagay. Mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyong mga asawa, gaya ni Kristo na nagmahal sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili alang-alang sa kanya, upang kanyang pakabanalin siya na nilinis sa pamagitan ng paghuhugas ng tubig sa salita, upang kanyang may harap sa kanyang sarili ang isang maluwalhating iglesia na walang batik o kulubot anumang gayong bagay, kundi siya ay maging banal at walang dungis. Gayon din naman, nararapat ibigin ng mga asawang lalaki ang kanya-kanyang sariling asawa gaya ng kanilang sariling mga katawan. Ang umiibig sa kanyang sariling asawa ay umiibig sa kanyang sarili, sapagkat walang sino mang napupuot sa kanyang sariling katawan, kundi naalagaan at iniingatan ito, gaya naman ni Kristo sa iglesia, sapagkat tayo ay mga bahagi ng kanyang katawan. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, magsasama sila ng kanyang asawa, at ang dalawa ay magiging isang laman. Ang hiwagang ito ay dakila, subalit ako ay nagsasalita tungkol kay Kristo at sa iglesia. Gayunman, dapat ibigin ng bawat isa sa inyo ang kanyang sariling asawa gaya ng kanyang sarili, at igalang ng babae ang kanyang asawa. Salamat sa Panginoon sa kanyang salita. Magsiupo na po kayo. Okay. Last week, atin pong pinag-aralan ang kahalagahan po ng disiplina sa kadalisayan or purity o paghiwalay, specifically ang paghiwalay po natin, lalaki at babae, sa sexual immorality. Parehong ang lalaki at babae ay may disiplinang dapat gawin ukol po dito. Now, ibabanggitin ko po, isa doon ay para po sa kalalakihan, ang pag-iwas sa pagtingin sa mga larawan o mga video ng mga babae maliban sa kanyang asawa. At para naman po sa mga kababaihan ay ang pag-iwas sa pananamit o pagpo-post sa social media ng mga larawan na mapang-akit dahil iisa lang po ang dapat makakita noon, at iyon po ay ang kanyang nag-iisang asawang lalaki. Kaya matapos po nating marinig iyon, ang aral na iyon, ay sana naging maingat na po tayo, lalo na sa mga pinopost natin, no? Sa social media, kung hindi naman ito necessary, lalo na po yung tinatawag na mga selfie,
ay lalo na sa kababaihan, i-ano nyo na po yan. Kumbaga, tawag dito, um, talikuran. Kumbaga, wag nyo na po na lang gawin iyon. Send nyo na lang po iyon sa inyong mga partner. Pero kung family picture, okay lang po yon. Okay? So, bakit? Kasi pwede siyang maka-create ng attraction na unnecessary din. Okay? So, pero hindi lang po iyon. Marami pa po tayong natutunan noong nakaraang linggo patungkol po dito. So naway alalahanin at sa buhay po natin ang mga bagay na iyon dahil ang pagpasok sa kasalanang sexual immorality ay magdudulot ng napaka-miserabling consequences. No? Kahit na tayo ay mananampalataya na, hindi ito mag-aalis ng ating kaligtasan, ngunit hindi ibig sabihin nun na hindi na natin mararanasan ng mga masasamang epekto ng paggawa ng ganitong kasalanan. At higit po sa lahat mga kapatid, tandaan po ninyo, 1 Thessalonians chapter 4, 3-5, sabi doon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos. Ano yon? Ang inyong pagpapakabanal. At ano yon? Specifically, na kayo'y umiiwas sa pakikiapid. Na ang bawat isa sa inyo ay matutong maging mapagpigil sa kanyang sariling katawan sa pagpapakabanal at karangalan. Hindi sa pita ng kahalayan, na gaya ng mga hentil na hindi nakakakilala sa Diyos. Tandaan niyo po yan. Yan po ang kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ngayon, sa linggong ito, magpapatuloy po tayo sa disiplina na kaugnay dito. At ito po ay ang disiplina, makinig po kayo mabuti, ng buhay may asawa. Okay? Ito ay para sa lahat sa atin. Wag po kayong mag-alala. Kahit po kayo ay may asawa na, or ikakasal na, o kahit bata pa, nararapat na atin po itong matutunan para maging tama at maayos po ang ating pamumuhay patungkol dito sa buhay mag-asawa. No? At sa mga kabataan na soon ay magkakaroon ng inyong sariling mga asawa. So kanina po binasa na po natin yung text natin. So ang focus po natin ngayon ay actually para po sa mga asawang lalaki. Kaya sabi ko po kanina, 2 beses natin to pag-aaralan. Next week, tayo po ay tutungo sa para naman sa mga asawang babae. But this time, ang focus natin ay mga asawang lalaki. Pero huwag kayong mag-alala mga kababahian. Kailangan nyo pa rin tong marinig para alam ninyo kung ano ba dapat ang ginagawa ng inyong mga asawang lalaki. Now, meron lang pong i-share sa inyo dahil sa libro po na binabasa ko, meron pong isang lalaking nagngangalang Robert McQuilkin. Siya po ay ang dating president ng Columbia Bible College. Meron po siyang asawa, ang pangalan po ay Muriel. At yung asawa niya po ay may sakit po na Alzheimer. Alam niyo po ba yung Alzheimer? Ang Alzheimer po is yung unti-unti pagkawala ng memory ng isang tao. At noong 1990, siya po ay nagpahayag ng kanyang pagbaba sa posisyon kasi nga po siya po ay president ng Bible College. So nag-express siya ng kanyang desire na mag-resign. At sa kanya pong resignation letter, meron po siyang parte doon na sinabi na ganito. Babasahin ko po ito, medyo mahaba konti. Ito po yung sinabi niya. Ang desisyong ito, yung pagbaba po sa posisyon, no? Ang desisyong ito ay ginawa ko sa kadahilanan na 42 years na ang nakalipas nang ako'y nangakong alagaan si Muriel na nagsasabi, in sickness and in health, till death do us part. Kaya tulad ng sinasabi ko sa mga estudyante at guro, bilang isang taong tumutupad sa salita, may kinalaman dito ang integridad. Ngunit gayon din ang katarungan. Inalagaan niya ako ng lubos at may sakripisyo sa lahat ng mga taong ito. Kaya kung aalagaan ko siya sa susunod na 40 years, hindi pa rin mababayaran ang utang ko sa kanya. Siguro mas mahaba no yung time na pagsaserve ng asawa niya sa kanya. Gayunpaman, ang tungkuling ito ay maaaring mabigat, sabi niya. Ngunit may higit pa rito. Mahal ko si Muriel.
Siya ay kasiyahan para sa akin. Ang kanyang bata na pagtitiwala at pananalig sa akin, ang kanyang mainit na pagmamahal, ang paminsan-minsang mga kislap ng talinong dating labis kong kinagigiliwan, ang kanyang masayahing diwa at matibay na katatagan. Hindi ko kailangang alagaan siya. Pribilehiyo ko ito, sabi niya. Isang mataas na karangalan ang maalagaan ng isang napakagandang babaeng ito. So yun po yung sabi niya sa kanyang resignation letter. Ngayon, ang tanong, saan nagmumula yung motivation niya na gawin po iyon? Iyon po ay nagmumula sa utos ng Diyos sa kung paano dapat mahalin ng isang makadiyos na lalaki ang kanyang asawang babae. At iyan po ang nabasa natin sa Ephesians chapter 5. Dito natin nabasa ang mahalagang pundasyon ng pagdidisiplina ng buhay may asawa. Dito natin yun may kita. Okay? At kung ating tingnan niyo po sa Ephesians chapter 5, verse 31 at 32. Ano pong sabi dyan? Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina. Magsasama sila ng kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Ang hiwagang ito ay dakila. Subalit ako ay nagsasalita tungkol kay Kristo at sa iglesia. So atin po munang intindihin, no? Bakit ang dalawa na nagiging isang laman ay isang dakilang hiwaga na sinasabi ni Pablo? Bakit isang hiwaga iyon? Now, tinawag po ito na misteryo or mystery. Ang kasal sa Ephesians 5 verse 32 or hiwaga sa ating binasa. Dahil ito po ay nagtuturo sa isang malalim na espiritual na realidad. At iyon po ay ang relasyon ni Kristo sa kanyang iglesia. Ang salitang misteryo sa paggamit po ng Biblia ay madalas na tumutukoy sa isang bagay na dating nakatago, hindi nalalaman, ngunit ngayon ay inihayag ng Diyos. Ipinaliwanag ni Pablo na ang kasal po ay isang buhay na halimbawa ng Ebanghelyo. Okay, ang kasal, tandaan niyo po, ang kasal or ang buhay may asawa ay isang buhay na halimbawa ng Ebanghelyo ng Diyos. Okay, tingnan natin yung ilan sa mga paliwanag. Bakit tinawag na misteryo or hiwaga ang kasal sa konteksto ng Ephesians 5? Una, isang dahilan, bakit po ito tinawag na misteryo? Kasi po ang kasal, tandaan, pakinggan niyo po ito, ang kasal po ay sumasalamin kay Kristo at sa iglesia. Okay? Ang pagkakasal ng isang lalaki at ng isang babae ay sumasalamin kay Kristo at sa iglesia. Sinabi po diyan sa Ephesians 5:31 to 32, binasa na natin kanina. Ang pagsasama po ng mag-asawa ay sumisimbolo sa pagsasama ni Kristo at ng kanyang bride. Sino ba yung bride ni Kristo? Ang iglesia. Okay? Kung paanong nagiging isang laman ng mag-asawa, ganun din po si Kristo at ang kanyang iglesia ay espiritual na nagkakaisa sa pamagitan ng kanyang pagliligtas. Okay? Yun po yung unang dahilan bakit siya tinawag na hiwaga or misteryo. Pangalawa, ang kasal po ay nagpapakita ng ebanghelyo. Gaya nga po ng sabi ko kanina. Yung sacrifice, no, yung sacrificial love, yung sacrificial na pagmamahal ng asawang lalaki sa kanyang asawang babae ay sumasalamin naman po sa pagmamahal ni Kristo sa kanyang iglesia. Mababasa nyo yan sa verse 25 hanggang 27. Pero mamaya bibigyan natin yan ng diin. Minahal po ni Kristo ang iglesia ng lubos na ibinigay niya ang kanyang sarili upang linisin at gawing banal ito. At pagdating naman po sa pagpapasakop ng asawang babae, pero next week mas magpo-focus tayo dito, ang asawang babae naman sa kanyang asawa, yung paggalang niya at pagsakop niya sa kanyang asawang lalaki, ay nagpapakita naman ng pagpapasakop ng iglesia sa mapagmahal na pamumuno ni Kristo. Diba? Nakikita niyo yun? Pinapakita yung ebanghelyo sa kasal. And pangatlo, ang kasal ay nagtuturo sa walang hanggang layunin ng Diyos. Ano yon? Kung tatandaan niyo po, ang kasal ay bahagi po ng malawak na plano ng Diyos para sa kaligtasan.
Mula pa man po sa paglikha kay Eva at Adan. Diba? Kung kanina binasa natin yon sa ating Old Testament reading in Genesis chapter 2. Diba? At hanggang po sa pangwakas na pagsasama ni Kristo at ng kanyang bayan sa kasalan ng kordero na mababasa nyo naman sa Apocalypse or Revelation chapter 19. Mababasa nyo yan ang iyong Great Wedding. Ang kasal ay isang paulit-ulit po na tema ng katapatan ng tipan ng Diyos. Ibig sabihin, ang kasal na alam nating isang pakikipagtipan ay idinisenyo ng Diyos upang ipakita sa atin ang hindi masisirang pangako ng Diyos sa kanyang bayan. Isa po yun. Yun po yung pangatlong dahilan. Pangapat, ito ay isang misteryo dahil ito ang nagpapakita ng pagkakaisa at ng tipan. So sa misteryo po ng kasal, nagiging isa ang dalawang individual. Tama? Ngunit nananatili silang magkahiwalay ng mga persona. Ang pagkakaisang ito sa kabila ng pagiging magkaiba ay sumasalamin sa misteryo ng relasyon ni Kristo at ng kanyang iglesia, kung saan si Kristo ang ulo at ang iglesia ay ang katawan. Magkaiba pero iisa. Ang kasal bilang isang tipan ay sumasalamin naman sa tema ng tipan ng Diyos sa kanyang bayan, na binibigyang diin ang kanyang katapatan at ang kanyang pagmamahal. And lastly, ang kasal ay paunang pagpapakita ng makalangit na pagsasama. Okay? Ito ay unang pagpapakita ng makalangit na pagsasama. Ang kasal dito sa lupa ay hindi po yan katapusan, kundi isang pansamantalang institusyon na nagtuturo sa atin patungo sa tunay na layunin ng Diyos. At ano yon? Iyon ay ang ganap na pagsasama ng mananampalataya kay Kristo. So inihahayag po ng misteryo ng kasal ang walang hanggang plano ng Diyos na dalhin ang kanyang bayan sa perpektong pakikisama sa Kanya. Ganun po kaganda ang misteryo ng kasal. Okay? Kaya tinawag na misteryo ang kasal sapagkat ito ay naglalaman ng malalim na teolohikal na katotohanan tungkol po sa pag-ibig ng Diyos, kaligtasan at tipan niya sa kanyang bayan. Ito ay parehong kasalukuyang realidad, nakikita natin yan ngayon, at isang palatandaan sa nararating na walang hanggang relasyon sa pagitan ni Kristo at ng kanyang iglesia. Ganyan po kahalaga ang kasal, mga kapatid. Kaya hindi dapat natin dungisan. Hindi natin dapat maliitin ang pakikipagtipan sa kasal. Hindi pwedeng sabihin natin na pwedeng lalaki at lalaki ay ikasal. Hindi pwedeng sabihin natin na babae at babae pwedeng ikasal. No. No? Isa po yung paglalapastangan sa ibinigay na hiwaga ng Diyos. Okay? Ito ay itinalaga po ng Diyos na babasa natin mula pa man sa Genesis chapter 1. Nasa unang chapter pa lang kayo ng Genesis, mababasa nyo na po ang kasal. Kaya mahalaga ang pinag-aralan natin noong nakaraang linggo. Ano yung pinag-aralan natin nakaraang linggo? Tungkol sa disiplina ng pagiging dalisay or pure. Hindi dapat, mga kalalakihan, hindi dapat tayo pumasok sa kasalanan ng sexual immorality, pakikiapid o pangangalunya, dahil kung iyon ay iiwasan natin, iyon na magpapanatili ng pagpapakita natin o pag-reflect natin ng hiwaga ng pagiging isang laman ni Kristo at ng iglesia mula sa ating buhay may asawa. Kaya sa mga may asawa na, no? At sa mga mag-aasawa, ito ay napakahalagang pag-aaral para sa atin. Kahit sa mga kabataan. Huwag niyo pong mamalitin na kahit sinong gusto ko, ay yun ay aasawahin ko. Huwag niyo rin pong iisipin na pwede akong mag-boyfriend or girlfriend sa panahong ito, pag ayaw ko na, akin na siyang iiwan. Hindi po ganoon ang design ng Panginoon. Kasi ang pakikipagrelasyon ay disenyo ng Diyos para sa isang, yun nga po, kanina, mahiwaga at pagpapakita ng pag-iisa. No?
Kaya po yung mga relasyon na ngayon na sikat, yung live-in muna, kung testing muna kung pwede ba, isa po yung paglalapastangan sa katotohanan na inihanda ng Diyos. Napakahalaga na lagi natin tandaan yung hiwaga na ito upang ating maunawaan ang kahalagahan po ng pagdidisiplina ng buhay may asawa. Kaya mahalaga po talaga yung pagdidisiplina ng buhay may asawa. At ngayon, bibigyan tuon muna natin ang parte ng mga husband o lalaki sa relasyon na mag-asawa. Listen carefully. Let's go to verse 25. Ephesians chapter 5, verse 25. Sabi po dyan, mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyong mga asawa, gaya ni Kristo na nagmahal sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili alang-alang sa kanya. Ngayon, ang asawang lalaki po, listen carefully, kahit mga babae, pakinggan nyo to, ang asawang lalaki na hindi ibinibigay ang kanyang sarili o hindi namamatay o hindi mamamatay para sa kanyang asawang babae ay hindi nakakarating sa pagmamahal na inuutos ng Panginoon sa kanya. Tandaan nyo po yan. Kailangan nating i-confront, mga lalaki, ang ating mga sarili. Ito ang pagmamahal na inuutos sa atin ng Panginoon. At wala pong middle ground dito. Walang nasa gitna. Dalawa lang po yan. Ibinibigay mo ba ang iyong sarili para sa iyong asawa o hindi? O sa madaling salita, minamahal mo ba ang iyong asawa ayon sa pag-ibig na sinasabi ng Biblia o hindi? Ang tawag po sa mga asawang lalaki ay ibigay hindi lang po ang lahat ng meron sila, bagkus ibigay ang lahat ng pagkatao nila. At ito ay nangangahulugang pagpatay sa ating sariling karapatan, pagpatay sa ating sariling oras, pagpatay sa ating mga kagustuhan. Ang lahat ng iyon ay dapat po natin isantabi para sa kapakanan at ikabubuti ng inyong asawang babae. Tayo din ay dapat magdusa, no, sa pagdurusa na meron ng ating mga asawang babae. Kasi kung babasahin po natin yung Acts chapter 9 verse 4, sinabi po doon, bumagsak si Pablo sa lupa at nakarinig ng isang tinig na sa kanya'y nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Kinatatandaan niyo po ba ano pong nangyari dito sa Acts 9? Ito po yung time na si Pablo ay papunta sa Damasco upang usigin ang mga mananampalataya. Pero doon nagpakita ang Panginoon. At anong sinabi ng Panginoong Hesus sa kanya? Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Ito po ay tinig ng Panginoong Hesus, no? Nagpapakita na ang pag-uusig po sa iglesia na katawan ng Panginoong Hesus o yung bride ng ating Panginoong Hesus ay pag-uusig din sa Panginoong Hesus mismo. Di ba? Sa makatuwid po, ang Panginoong Hesus ay nagdurusa kasama ng kanyang bride. At dito pinapakita ang sakripisyal na pagmamahal meron ng Panginoong Hesus sa kanyang bride. And so, ganun din dapat ang ipakita ng mga lalaking asawa sa kanilang mga asawang babae. Mga asawang lalaki, we must suffer with our wife. Okay? Panghuli, ang pananalangin para sa ating asawang babae. Okay? Kung atin pong babasahin ang buong John chapter 17, nanalangin po ang Panginoon para sa kanyang iglesia. Mamaya pwede niyo basahin John 17. Sa tagpong iyon, nanalangin po ang Panginoong Hesus para sa kanyang iglesia. Ito ay nangyari bago po siya mamatay. Nanalangin po siya bago siya mamatay. At nang si Jesus po ay ipinako na, namatay na, nilibing na, nabuhay muli, at umakyat sa langit, at umupo sa kanang kamay ng Diyos. Ano pong ginawa ng Panginoong Hesus? Makikita natin sa Romans 8:34. Si Kristo Jesus na namatay, oo, siyang muling binuhay mula sa mga patay, na siya ring nasa kanan ng Diyos. Anong ginagawa? Na siya ring namamagitan para sa atin. Namamagitan, nananalangin siya. And sinabi din po sa Hebrews 7:25, dahil dito, siya'y may kakayahang iligtas ng lubos ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya.
yamang lagi siyang nabubuhay upang mamagitan para sa kanila. Ibig sabihin, ang Panginoong Hesus ay patuloy na namamagitan o nananalangin para sa kanyang iglesia. Ito ay isa sa mga ginagawa niya para sa atin. Sa makatuwid po, ito ay isa sa mga bagay na nararapat ding nakikita sa atin ng mga asawang lalaki. Tayo ay dapat palaging nananalangin sa ating mga asawang babae. Kaya ang tanong po, mga asawang lalaki, nananalangin ka ba para sa iyong asawang babae? No, higit pa po sa pagpapala ng Diyos sa kanyang pisikal na pangangailangan, nananalangin ka ba para sa kanyang espiritual na pangangailangan? Kasi kung hindi po, kung minsan mo lang iyon ginagawa, o mas matindi, hindi mo yun ginagawa, ikaw ay nagkakasala sa tungkulin na inaatas o inatas sa iyo ng Panginoon bilang asawang lalaki. Kung wala sa isip mo o wala sa priority mo ang ipanalangin ng espiritual na paglago ng iyong asawang babae, tayo po ay nagkakamali at tayo po ay nagkakasala. Tandaan po natin na ang pananalangin ay tungkulin ng isang asawang lalaki, gaya ng ginagawa ng ating Panginoong Hesus. At masigit na dapat nakikita sa mga mananampalatayang lalaki. So yun po yung una, yung sacrificial love. Ikaw ay dapat handa mamatay para sa kanya, sa iyong asawang babae. At ikaw ay dapat nagdurusa kasama niya. At ikaw ay dapat nananalangin para sa kanya. Okay? So patuloy tayo, verse 26 to verse 27. Ito naman po ay tinatawag na sanctifying love. No? Basahin natin 26 to 27. Upang kanyang pakabanalin siya na nilinis sa pamagitan ng paghuhugas ng tubig sa salita, upang kanyang maiharap sa kanyang sarili ang walhating iglesia na walang batik o kulubot o anumang gayong bagay, kundi siya ay maging banal at walang dungis. So tandaan po natin na ang pag-aasawa po o yung mag-asawa na nagpapasakop sa pagkapanginoon ng Panginoong Hesukristo ay nagpapadalisay. Ibig sabihin, ito po ay nagbubunga ng kabanalan. Ulitin ko po, ang mag-asawa o ang pamilya po na nagsasabing sila ay mananampalataya, yung pagsasama nyo po na iyon na nagpapasakop sa pagkapanginoon ng Panginoong Hesukristo, yan po ay nagbubunga ng kabanalan. Okay? May imagine nyo po, para itong yung lumipat ka ng isang bahay na puno pa ng alikabok at dumi. At habang nananatili kayo doon sa bahay na iyon, unti-unti itong nalilinis. Ganun po yung picture ng pag-aasawa. Okay? Kanina, binasa natin yung verse 26 at 27. At dito po natin nakita, at dito natin makikita kung ano ang dapat na nagiging epekto ng asawang lalaki sa kanilang asawang babae. Pakinggan niyo po. Dito natin makikita ang dapat na nagiging epekto ng asawang lalaki sa kanilang asawang babae. Sila ay dapat nagdudulot ng pag-angat sa espiritual na pamumuhay ng kanilang asawang babae. Yan po ang inatas ng Diyos sa mga asawang lalaki dahil yon ang ginawa ng Panginoong Hesus. Sa makatuwid, ang asawang lalaki ay dapat isang lalaki na lumalago sa kaalaman ng salita ng Diyos at ipinapamuhay ito na siyang nagiging gabay sa kanyang asawang babae upang maging kawangis
ang Panginoong Hesukristo. Ulitin ko po ha, ang lalaki po, ang asawang lalaki ay dapat lumalago sa kaalaman ng salita. Hindi pwedeng hindi. Lalo na kung ikaw ay nagsasabi na mananampalataya. Dapat lumalago ka sa salita ng Diyos at ipinapamuhay mo yon. Bakit? Kasi yon ang magiging gabay ng iyong asawang babae upang maging kawangis niya ang Panginoong Hesukristo. Ang asawang lalaki na ginagawa ito, siya ang nakakaunawa ng responsibilidad na inaatas sa kanya ng Panginoon. At kung hindi yun nangyayari, hindi tayo sumusunod sa mandato na ibinigay niya para sa mga asawang lalaki. At dapat tumalikod po tayo sa ganitong klase ng pamumuhay, mga asawang lalaki. Ang mga asawang lalaki dapat ang pangunahing instrumento na nagagamit ng Panginoon para sa patuloy na pagkilala at paglago sa Panginoon ng kanilang mga asawang babae. First and foremost, kayo po dapat, mga asawang lalaki, ang pangunahing instrumento. Now, hindi ko po sinasabi na sa salita ng Diyos, yes, nandun na po yun. Ang ibig ko pong sabihin, yung other means na ginagamit ng Panginoon para sa mga asawang babae, yung asawang lalaki dapat. Ikaw ang pinakaunang instrumento, pangunahing instrumento na ginagamit ng Diyos sa pagpapalago sa inyong mga asawang babae. Kung gayon, para magawa natin iyon, nararapat na ang asawang lalaki ay lumalim at lumawak sa salita ng Diyos. No? Makinig dito ng masinsinan at buong puso. Kung mahal nyo talaga inyong mga asawang babae, ito dapat ang ginagawa ninyo. At sa biyaya ng Diyos ay sa buhay ninyo ito na magbibigay naman ng encouragement sa inyong mga asawang babae na gawin din ito. Okay? Kaya ang tanong, para sa mga asawang babae, nakikita nyo ba iyon sa inyong mga asawang lalaki? Sila ba ang gumagabay at nangunguna sa inyo? Hindi lang sa inyo, at pati na rin sa inyong mga anak na mamuhay ng nakinikilala at sumusunod sa Panginoon. Mga asawang lalaki, itanong natin ito sa ating mga sarili. Mas nagiging kawangis ba ng aking asawang babae si Kristo dahil siya'y kasal sa akin? Ha? Yun yung tanong eh. O nagiging kawangis ba siya ni Kristo kahit na wala ako? Maganda kung nagiging ganun lumalago ang asawang babae kahit na sa sarili niya. Pero ang design po ni God, isang asawang lalaki ang ginagamit upang maging kawangis siya ni Kristo. No? Lumalayo ba siya sa pagiging kawangis ni Kristo dahil sa akin? No? Pinapabanal ko ba siya o hinahadlangan ko siya? Mas nagiging mabuti ba siyang babae dahil siya ay kasal sa akin? O mas nagiging mabuti ba siyang kaibigan? Mas nagiging mabuti ba siyang ina? Dahil kung hindi, mga asawang lalaki, we must repent. No? Hindi tayo sumusunod sa mandato ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi ito maaari dahil ang role mo po bilang asawang lalaki ay pabanalin ng Espiritu Santo ang iyong asawang babae sa pamamagitan mo. Hindi lang ikaw, pati ang iyong mga anak. Kaya sa bawat desisyon po na inyong gagawin, isipin ninyo kung ito ba ay makakabuti sa espiritual na paglago ng inyong mga asawang babae. Ang inyong priority po, dapat yun. At dapat maging decisive kayo sa pagdating sa mga ganon. Huwag ninyong hayaan ng ibang tao o sitwasyon na magdikta. Ang pagsunod dapat sa salita ng Diyos ang nagdidikta. Okay? Yun po yung pag-ibig. Sanctifying love ang iniatas sa mga asawang lalaki. At panghuli, tingnan natin yung verse 28 to 30.
Gayon din naman, nararapat ibigin ng mga asawang lalaki ang kanya-kanyang sariling asawa gaya ng kanilang sariling katawan. Ang umiibig sa kanyang sariling asawa ay umiibig sa kanyang sarili, sapagkat walang sino mang napupuot sa kanyang sariling katawan, kundi inaalagaan at iniingatan ito, gaya naman ni Kristo sa iglesia, sapagkat tayo ay mga bahagi ng kanyang katawan. Ano po to? Ito naman yung tinatawag na self-love. Mas madali na po itong unawain kasi nalaman natin kanina ang katotohanan na ang mag-asawa, ang babae at ang lalaki ay iisa ng laman. Kung kaya't kung paano mo pinapahalagahan, inaalagaan at iniingatan ang iyong sarili, ay gayon din dapat ang iyong ginagawa para sa inyong mga asawang babae. Sa madaling salita, siya ay ako. Okay? So paano natin ito gagawin? Meron pong tatlong paraan. Ang una, paano natin yun po yung self-love, no? Una ay tinatawag na physical incarnation. Ano ito? Pag-aalaga sa kanyang pisikal na pangangailangan. Kung paano inaalagaan ng mga asawang lalaki ang kanilang sariling pisikal na kalusugan, dapat din nilang alagaan ang pisikal na kalusugan at kaginawaan at seguridad ng kanilang mga asawang babae. Makibahagi po tayo sa mga gawaing bahay upang hindi siya mabigatan. No? Hikayatin siyang unahin ang kanyang kalusugan sa pamagitan ng pagsama sa kanya sa mga medical appointments. No? Kapag may sakit, puntahin niyo agad sa ospital. Check up agad. No? Ang pagsuporta sa kanyang pag-exercise, no, or pagpapahinga. Laging handang tumulong sa mga mabibigat na gawain o tiyaking may oras siyang makapagpahinga. So isa po 'yun, physical, no? Pangalawa, emotional incarnation or pag-unawa at pagsuporta sa kanyang puso o nararamdaman. Kung paano inaalagaan ng mga asawang lalaki ang kanilang emosyonal na kalusugan, dapat din nilang alagaan ang emosyonal na pangangailangan ng kanilang asawa ng may pasensya, pag-unawa at pagmamahal. No, maging klase po tayo ng tao na kung saan malaya niyang ibabahagi ang kanyang kagalakan at pasanin ng walang takot sa paghusga o pagwawalang bahala. No, dapat tayo yung pinaka-trusted na tao ng ating mga asawang babae. No, magbigay ng mga salitang nagbibigay lakas na nagpapaalala ng kanyang halaga kay Kristo at sa iyong buhay. No, dapat secured siya sa iyo. Magbigay ng aliw, no, sa oras ng kalungkutan at ipagdiwang ang kanyang mga tagumpay na para ding sa iyo 'yon. At pangatlo, panghuli, social incarnation or pagsuporta sa kanyang papel na ginagampanan at sa kanyang mga relasyon. Kung paanong hinahanap ng mga asawang lalaki ang makabuluhang koneksyon, dapat din nilang suportahan ang kanilang asawa sa kanyang buhay panlipunan at relasyon. Suportahan ang kanyang mga layunin, maging ito man ay sa kanyang trabaho or kanyang paglilingkod sa iglesia o personal na pag-unlad. No, ipakitang interesado ka sa kanyang pinapahalagahan at ipakita mo ang iyong suporta. Hikayatin ang kanyang mga ugnayan sa pamilya, kaibigan at iglesia. Maging intentional kayo sa pag-encourage sa kanya na makipag-ugnayan sa mga taong magpapatibay sa kanya, hindi sa magpapalubog sa kanya. No, magtayo kayo ng matibay na buhay panlipunan bilang mag-asawa sa pamagitan ng pagsali sa mga gawain, mga ministeryo sa simbahan, or even yung pag-serve sa komunidad. So sa ganitong paraan natin may papakita ang pagmamahal sa ating mga asawang babae, gaya ng pagmamahal natin sa ating mga sarili. So mga asawang lalaki, tayo ay tinawag upang ibigin ang ating mga asawang babae gaya ng pag-ibig na ibinigay at ipinakita ni Kristo sa kanyang iglesia. Ganon din po dapat ang nagre-reflect sa atin. Kaya't nararapat lang ang pagdidisiplina patungkol dito. At bilang application, magbibigay lang po ako ng ilan. So marami pong pwedeng gawin, pero ito ay mga pwede nyo pong gawin na dapat nating disiplinahin ang ating mga sarili. Una, commitment. No? Yung vow nyo po, yung panata nyo po nung kayo ikinasal,
ay isang kusang loob na pangako na magmahal kahit ano pang nararamdaman natin. Tandaan nyo po, pakinggan nyo to, walang katuturan ang ideya na maaring sirain ng mga panata dahil lang sa hindi na nararamdaman ng pagmamahal. Yung sinasabi nilang fallout, no? Kaya po talaga yung ideya ng pakikipagrelasyon sa hindi tamang panahon, yan po talaga ay paglalapastangan sa institusyon ng kasal na inihanda ng Panginoon. Kaya sabi ko nga, if ang ikaw ay papasok sa isang relasyon, siguraduhin mo na yon ang iyong pakakasalan. Mga lalaki, kung ikaw man ay papasok na sa relasyon, dapat yun ang pakakasalan mo. Mga babae, kung kayo ay papasok sa isang relasyon, i-clear out nyo sa lalaki na pakakasalan ka niya. No, hindi pwede yung sorry na fall out of love ako, may nahanap akong iba. No? Yan po ay pagdidegrade sa relasyon, sa tanging relasyon na inihanda ng Diyos. Kaya 'di ba? Tingnan niyo ang finifeed ni Satanas sa mga kabataan ngayon. O boyfriend ka, mag-try ka until makita mo yung the one. Mali po 'yun. Okay? Kaya mga babae, wag niyo pong ibaba ang inyong halaga na inihanda ng Diyos sa inyo. May lalaki, may iisa lamang na lalaki para sa inyo. Huwag niyong ibibigay yung bagay na hindi dapat sa iba. Ang mga kalalakihan din, umayos tayo. No? Hindi dapat tayo mag-taste lang lagi. No? Kasi kung may kahit kaunting ideya sa isipan natin na pwedeng tumakas sa kasal, kapag ang asawa ay hindi na umaayon sa inaasahan natin, kapag ganun po ang ating iniisip, hindi tayo dapat magpakasal. No? Tandaan, ang kasal ay isang tipan at yun po ang ating commitment. Pangalawa, commitment una. Pangalawa, fidelity. Anong ibig sabihin ng fidelity? No? Loyal. Pagiging loyal na tapat sa iyong asawa. Lahat tungkol sa atin, yung ating mga mata, ating pananalita, ating schedule, ating mga damdamin, ay kailangang magsabi sa kanya, ako ay tapat sa iyo at mananatiling tapat magpakailanman. Dapat ganun. Dapat ganun ang ating pag-iisip, mga kalalakihan. Hindi yung nalayo ka lang, mag-iisip ka na ng paraan para makapag-cheat. No? Hindi po ganun. Pangatlo, communication. Hindi lang po sa pagsasalita. No, yung communication ay dapat higit sa lahat maging magaling po tayong tagapakinig. No? We must be a good listener. So, i-share ko lang po kaunti. Nanood po ako ng Korean drama series, yung dating sikat na Queen of Tears. So, isa sa problema ng mag-asawa na iyon ay wala po silang komunikasyon. Wala silang tamang pag-express at wala din silang tamang pakikinig sa kung ano talaga ang tunay nararamdaman. Kaya lagi sila nag-aaway. So yun po yung problema, actually, communication. So dapat may maayos na communication. Maging tapat sa paghahayag ng iyong nararamdaman at maging magaling na tagapakinig sa nararamdaman ng iyong partner. Pangapat, elevation. Ano yung elevation? Pagtataas, pag-aangat. Ang pangako na palakasin at patatagin ng iyong asawa ay napakahalaga. No? Mga kalalakihan, kung iniisip ninyo na ang mga ginagawa ng inyong asawang babae ay mas mababa ang halaga kaysa sa ginagawa ninyo, nagkakamali po tayo. Okay? At malaki ang ating problema. Ang pagbibigay ng papuri sa kanyang kabaitan at sa kanyang pang-araw-araw na pagsisikap ay dapat maging normal sa atin. You must praise your wife. No? Appreciate her always. Gayon din po ang pagpapakita ng respeto sa kanya sa pamagitan ng simpleng paggalang. No, dapat tayo ang nagpapa-encourage lagi sa ating mga asawang babae. Panglima, connected doon, respeto. Pahalagaan mo ang mga interest ng iyong asawa. Kung anong gusto niya, alamin mo. No? At ikaw ay makisama doon sa interest niya. At panganim, huli, oras. Ang iyong schedule ay magpapakita kung ano ang iyong pinapahalagahan. Okay? Saan ka ba nag-i-spend ng quality time? Sa hobby mo? Pagtatanim mo?
Sa aso mo? Okay? Sa ano pa bang ibang ano ng mga lalaki? Sa, Facebook? No? Fishing? No? No? Spend quality time with your wife. Okay? So mga kalalakihan po, ang tanong po sa atin, nagsusumikap pa tayo para sa ikalawang pinakamahalagang relasyon ng inyong buhay? Kala nyo pamilya yung pangalawa? Hindi po. Ang pangalawang pinakamahalagang relasyon ay yung asawa. Siya. Bakit? Dahil kayo ay iisang laman. Ang anak nyo, nanggaling yan sa inyo, pero hindi kayo iisang katawan sa inyong mga anak. Ang iisang laman ninyo ay ang inyong mga asawa. No? So tandaan at ipamuhay natin na may pagdidisiplina sa ating sarili ang inatas sa atin ng Panginoon bilang asawang lalaki sa tipan ng pag-aasawa. Kaya ako po personally, tuwang-tuwa po ako nung ito po yung aking pinag-aaralan. Kasi I'm about to get married na. So, ito yung mga dapat kong gawin para sa aking pride. No? Ito yung dapat kong sundin. Kung paano minahal ni Kristo, narinig ka doon? Kung paano minamahal ni Kristo ang kanyang iglesia, ganun ko din dapat mahalin ang isang babaeng itinakda ng Panginoon sa akin. At ganun din dapat sa bawat isa na may asawa na at soon mag-aasawa na. 'Di ba? So, it must be sacrificial love, it must be sanctifying love, and it must be self-love. Kung paano mo iniibigan yung sarili, ganun mo din dapat ibigin ang iyong asawang babae. Sige, tayo po'y manalangin. Let's pray. Naway ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo ay sumainyo habang tinatahak mo ang iyong tungkulin bilang isang asawa na nagpapakita ng sakripisyong pagmamahal na ipinamuhay ni Kristo para sa kanyang iglesia. Naway palakasin ka ng banal na Espiritu upang mahalin ang iyong asawang babae ng may malasakit na dedikasyon upang alagaan at pahalagahan siya tulad ng pag-aalaga at pagpapahalaga ni Kristo sa kanyang iglesia. Naway maging buhay na patutuo ng Ebanghelyo ang inyong pagsasama kung saan ang inyong pagmamahal sa iyong asawa ay nagpapakita ng walang hanggang pagmamahal ni Kristo, ang kanyang sakripisyo at ang kanyang katapatan. Sa mga oras ng kaligayahan at sa mga pagsubok, naway maging matatag kang larawan ng pagmamahal ni Kristo na pinapalakas ang inyong asawang babae sa biyaya, katotohanan at karunungan. Naway ang inyong tahanan ay maging isang lugar ng kapayapaan, pagmamahal at kabanalan, kung saan parehong lumalago kayo sa kaalaman ng Panginoon at tinutupad ang inyong tipan sa Kanya ng may kagalakan. Bilang asawa, naway patuloy mong paglingkuran siya, igalang siya at pangunahin siya, palaging si Kristo ang sentro ng inyong relasyon. At habang iniibig mo siya tulad ng iniibig ni Kristo ang iglesia, naway maging paalala sa iyo na hindi ka nag-iisa sa tawag na ito, sapagkat ang Panginoon ang magpapalakas at maghuhubog sa iyo para sa bawat mabuting gawain. Naway ito ay maging paghahanda sa mga kalalakihan na darating din sa ganitong relasyon. Magpatuloy ka sa kapayapaan, pagmamahal at pananampalataya upang ipakita ang kanyang kaluwalhatian sa inyong pagsasama at sa lahat ng inyong relasyon. Amen at amen. Sige, we will have